News Updates. Sa ating mga balita, National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinimok ang mga mangingisda na huwag maglayag mag-isa sa Scarborough Shoal. Pagsusulong ng People's Initiative, sama-samang pinigilan ng mga senador. Babaeng nanalisi at nangagat ng Koreano, arestado sa Taguig. Ride-hailing platform na InDrive, sinuspende ng LTFRB dahil sa fair rules violations. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinimok ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga mangingisda na huwag maglayag mag-isa sa Scarborough Shoal na nasa West Philippine Sea kasunod ng pinakahuling insidente. Ayon kay Teodoro, mas magiging ligtas daw kung magkakasama ang mga mangingisda na maglayag sa Baho de Masinloc. Mariin din niyang kinokondena ang ginawang pangharas ng mga tauhan ng China Coast Guard o CCG laban sa mga Pilipinong mangingisda na naganap noong January 12. Alinsunod sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pinahihintulutang mangisda sa Scarborough Shoal ang mga kalapit na bansa gaya ng China at Vietnam. Nagkaisa ang 24 na mga senador upang pigilan ang isinusulong na People's Initiative. Naglabas ang Senado ng isang manifesto kung saan tinutuligsa ang layunin ng People's Initiative na mapag-isa ang boto ng parehong kapulungan sa isang Constituent Assembly. Giit ng mga senador, dehado sila kumpara sa daan-daang mga kongresista. Pumirma rin si Senator Robin Padilla, isang advocate ng charter change, at sinabing kahit pabor siya sa pagbabago ng saligang batas, dapat manatiling hiwalay ang boto ng Senado at Kongreso. Samantala, saad ni Albay Representative Joey Salceda na mahigit 12% na ng mga registered voters sa buong bansa ang pumirma sa petisyon na amyendahan ang konstitusyon. Arestado ang isang babae sa lungsod ng Taguig matapos umano itong manalisi at mangagat ng isang Korean national. Sa report ng Fort Bonifacio Police, ninakawan umano ang foreigner ng isang grupo. Sinundan ng biktima ang isang suspect hanggang nakarating sa isang parking lot kung saan nangyari ang komosyon. Agad na rumesponde ang marshal ng BGC at nahuli ang isa sa mga suspect. Inamin ng suspect ang pagnanakaw ngunit kanyang itinanggi ang pangangagat at ang kasamahan niya raw umano ang may gawa nito. Nagbabala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong modus. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng RL Soft Corporation na nag-ooperate sa ride-hailing platform na InDrive matapos nitong lumabag umano sa fare matrix ng kagawaran. Ayon sa LTFRB, mayroong paglabag sa terms and conditions bilang transport network company ang InDrive dahil sa fare haggling system o pangongontrata sa pamasahe ng mga driver nito sa kanilang pasahero. Naging epektibo ang suspension order laban sa InDrive simula kahapon January 23 at binigyan sila ng ahensya ng 15 araw para mag-submit ng proof of compliance. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.